aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito naman po yung kapatid na si Roland na binibigyang pagkakataon ng ating rabay na muling makapangaral ng kanyang salita. Mga nakikinig po, tunay nga po na kayo po'y pinagpapala po ng rabay. Dahil sa mga dinami-dami po ng gustong makarinig ng kanyang salita, kasama po kayo. Bigyang pagpapala ng rabay na makarinig na naman po ng aral na ibabahagi niya sa umagang ito. Sa mga kapatiran po natin na may mga bagabag sa buhay, sa may mga nararamdamang karamdaman, naway ang inyo pong mga panalangin, kung ang inyo pong panalangin kayo po ay gumaling. Kasama po ako sa inyong mga panalangin na umabot sana sa Ama ang inyong mga hinaing at ibigay po niya ang inyong mga hinihiling. Alam niyo mga kapatid, may ibinigay na namang aral ang ating rabay. At sa aral po niyang ito, tayo po sana ay magkaroon ng pagdidili-dili-dili. Yun pong magkaroon tayo ng tinatawag na pagkukuro-kuro na sa ating mga magiging desisyon sa buhay, maalala natin ang aral pong ito. Dahil ang ibinigay na aral ng rabay, magbibigay po siya ng mga halimbawa na kung atin pong maiiwasan ang mga halimbawang ibibigay ng rabay na naging dahilan ng kanilang mga tinatawag na paghihirap at mga naging kabagabagan sa buhay, baka po maiiwasan din natin ang ganitong mga sitwasyon. At sa ating mga maririnig, kung tayo po ay magkaroon ng tinatawag na yung kahustuhan ng pangunawa, natanggapin po natin ito bilang pagwawasto sa atin. Hindi po ito magiging dahilan sana na tayo po ay magmatigas sa ating mga saloobin, kundi tayo po ay maging tinatawag na tender heart, na tayo po ay tumanggap ng pagpapakumbaba, na kung maapakan man po tayo ng rabay sa ating mga aral na maririnig mula sa Kanya, tayo po ay huwag maghinanakit, kundi bagkus po sana tayo ay lalong magtumibay sa ating pananampalataya at lalo sanang madagdagan ang ating pagtitiwala na sa oras ng ating mga kabagabagan at sa oras na tayo po'y gagawa ng ating mga desisyon sa buhay, tayo po sana ay humingi ng payo at gabay sa ating rabay para po maitama natin ang ating mga gagawin sa ating buhay, lalo na't may kinalaman po ito sa ating mga pananampalataya at mga mahal sa buhay. Alam po ninyong ibinigay na pamagat ng aral ng rabay ay the dangers of walking ahead of Father Yah. Ito daw po ay yung panganib na kinakaharap ng isang mananampalataya na naglalakad na nauuna kaysa kay Amang Yahweh. Now, alam po natin na naisulat sa aklat ng mga Hebreo na sa mga nagtatanong kung anong ibig sabihin ng pananampalataya. Dahil sinasabi natin sa ating mga sarili na tayo ay may pananampalataya, ano po? Na nung tayo ay mabautismuhan sa pangalan ng ating Amang Yahweh, sa pangalan ng ating Rabay Yeshua HaMashiach, at sa gabay ng banal na Espiritu, tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya. At ayon po sa sumulat ng aklat ng Hebreo, ang pananampalataya daw po ay mababasa dito sa aklat ng mga Hebreo, chapter 11, verse 1. Ito po ang sinasabi tungkol sa pangunawa na gustong ipaalam ng rabay sa atin para po ito'y ating maibuhay. Sabi niya dito sa Hebreo, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan
ng mga bagay na hindi nakikita. So ito daw po ang ibig sabihin ng pananampalataya. So kung tayo daw po ay nagsasabing tayo may pananampalataya at tayo ay may hinihingi sa ating Ama at hinihintay, tayo daw po ay dapat magkaroon ng, sabi niya, kapanatagan. Na kung tayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng Ama at hinihintay natin ang kanyang kasagutan, tayo daw po ay magkaroon ng kapanatagan. Dahil dapat daw tayong umasa dahil ang pananampalataya daw ay pag-asa. Ano po? Pag-asa sa bagay na darating bagamat hindi mo pa nakikita. So that is faith po according sa talastas ng aklat ng mga Hebreo. Now ang tanong paano kapag ang pananampalataya at pag-asa na hinihintay mo, halos hindi mo pa nababanaagan? At feeling mo, parang hindi darating. Ano kaya ang iyong gagawin? Pag dumarating yung punto na para bang ang tagal mo nang naghintay, pero parang hindi naaalala ng Ama ang kanyang ipinangako sa iyo na sinabi niyang ikaw ay kanyang gagabayan, tutulungan sa araw ng iyong kabagabagan. Sa ganito pong sitwasyon ay nagbigay po ang rabay ng ehemplo na kung tayo daw ay may hinihintay, hintayin daw natin ng may pag-asa at kapanatagan. Pero kung tayo po ay hindi makapaghihintay at tayo po ay gagawa ng mga bagay na para bang inuunahan natin ang gagawin ng ating Amang Yahweh. Sabi po ng ating rabay, may panganib. Kung tayo ay mauuna sa mga desisyon natin sa buhay bago dumating ang mga bagay na ating hinihintay mula sa Ama. Tayo po ay binibigyan ng rabay ng 3 halimbawa na hoping and praying, matuto tayo sa buhay. Lalo na po sa pagdedesisyon natin sa mga bagay na ating mga hinihiling. Sometimes nagkakaroon tayo ng presumptuous decision. Yung bang hindi inaasahang desisyon na gagawin natin dahil tayo ay natatagalan sa paghihintay. So tatalasasin po natin ang kwento na binigay ng rabay sa panganib na kinakaharap ng isang taong pinangungunahan ng Ama sa ipinangako niya sa atin. Kung mayroon pong nauuna sa mga halimbawa ng Ama, masasabi po natin ilalagay po natin sa number 1 ang sinasabing Ama ng pananampalataya. Sa mga nagbasa na po ng Biblia, siguro maalala po ninyo na narinig nyo na po ito. Siya yung tinawag na Ama ng pananampalataya. At kung kayo po ay tatanungin ko siguro, baka tumawa po kayo. Dahil ang unang kwento na ating babasahin ay ang tanging tinawag na kaibigan ng Ama. Ayan, may clue na kayo po. Now, sino ba itong unang halimbawa na tangi at nag-iisang tinawag ng ating Amang Yahweh na kanyang kaibigan? Sabi ng aking darling, si Abraham daw po. Tama po. Kaya talasasin po natin ang kwento po ni Abraham. Now, para bigyan ko po kayo ng background, si Abraham po ay mula sa lupain ng tinatawag ng mga hintil. Si Abraham po ay nagmula sa lupain ng mga tao na maraming sinasambang mga rebulto. Ito yung pinanggalingan ng bansang Babylonia. Na sa ating panahon, ito yung bahagi ng Iran at Iraq.
Siya po yung Babylonia. Ano po? Ano po? Pero yung kwento po ay tinawag si Abraham na ang bayang ibibigay ng Ama ay ibibigay sa lahi ni Abraham. Ito po yung lupain ng bayang Kanaan. Ano po? Now, simulan po natin ang kwento kung paano po ibinigay ang pagpapala at pangako kay Abraham. Ito po. Dito po ay simulan natin sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 15. Dito po natin mababasa ang pangako ni Amang Yahweh pagpapala sa lahi ni Abraham. Pero bago po naging Abraham si Abraham, ang pangalan po niya ay Abram. Ito po. Genesis chapter 15, verse 1 through 6. Ito. Tingnan natin yung pagpapalang ipinangako kay Abraham. Now, si Abraham po dito ay 75 years old. Ano po? Samantalang si Sarai ay 65. Dahil halos 10 taon po yung pagitan nila. Ano po? Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dumating ang salita ni Amang Yahweh kay Abram. Abram palang pangalan niya rito. Ano po? Sabi niya, sa pangitain na nagsasabi, huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila. Now, anong sabi niya? I am your shield. And anong sabi niya? Ako ang iyong gantimpala. I am your blessing. I am your reward. I am your inheritance. Now, bagamat si Abraham po dito ay matanda na, 75 years old, at wala po siyang anak. No po? Pero siya'y kinausap po ni Amang Yahweh sa kanyang panaginip, sa kanyang pangitain, na sinasabing si Amang Yahweh daw ang kanyang shield, ang kanyang kalasag, at pagpapala. Now, paano sasabihin ni Abraham ngayon na siya'y pinagpala ni Amang Yahweh? Now, talasasin po natin kung paano po natin sinusukat ang pagpapala mula kay Amang Yahweh. Sometimes, tinitingnan po natin yung mga tangible things. Ano po? Wala pong pinag-iba si Abraham. Ito pong sinabi ni Abraham, verse 2. Sinabi ni Abraham, O Amang Yahweh, anong ibibigay mo sa akin? Nakita po ninyo? So, sa paningin ni Abraham, sa kanyang tangible things, wala po siyang pag-aari. Now, pag sinabi pong wala siyang pag-aari, may pag-aari siyang mga baka at mga hayop, probably, pero wala siyang tagapagmana. Wala siyang anak. Kaya sabi po niya rito, kung ako'y nabubuhay na walang anak, at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damaskong si Eliezer, at sinabi ni Abram, hindi mo ako binigyan ng anak? At narito, isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko. You see that? So instead na magpasalamat si Abraham sana sa sinabi ni Amang Yahweh na ako ang iyong pagpapala, hindi. Ibinalik ni Abraham yung sinabi ni Amang Yahweh sa kanya. Anong ibibigay mo sa aking pagpapala? Hindi mo ako binigyan ng anak. Na-imagine ninyo. Yung pagpapalang binabanggit ni Amang Yahweh sa kanya, ibinalik niya na para bang, anong ibibigay mo sa akin? Hindi mo ako binigyan ng anak. Now, hindi ba ganun din ang nararamdaman natin? Alam po ninyo kung bakit? Nung tayo po'y manampalataya, narinig po natin ang pangako ni Amang Yahweh na tayo po ay hindi niya pababayaan sa oras ng ating mga kabagabagan. Tama? Narinig natin yun. Tama po ba? Pero mayroon po sa atin na nang sila nagsimulang manampalataya, dumating yung mga bagyo sa buhay nila. Dumating yung mga problema sa buhay nila.
May mga nanampalataya na wala pang 1 taon na wala na sa pananampalataya. Bakit? Dahil hindi nila nakita yung tangible things na sa tingin nila iyon ang ipinapangako ni Amang Yahweh sa kanila. Now, masisiba natin sila? Masasabi po natin na maaaring hindi. Pero kung tunay nga po na tayo ay nananampalataya, siguro po bibigyan natin ng pagkakataon si Amang Yahweh na patunayan niya ang kanyang ipinangako. Tama po ba? Dahil kung tayo ay binigyan ni Amang Yahweh na makapagbalik loob sa kanya for how many long years na naghintay siya, siguro maaari nating bigyan din siya natin ng pagkakataon na patunayan ng Ama ang pagpapalang ipinangako niya sa akin. Kaya ganito po ang sagot ni Abraham dahil hindi nakikita ni Abraham ang tangible things na ipinangako ni Amang Yahweh pagpapala. Now, ano pong naging kasagutan ni Amang Yahweh? Ito pong sagot ni Amang Yahweh. Verse 4. At narito ang salita ni Amang Yahweh na dumating sa kanya na nagsabi. Ito yung pangako. Hindi ang taong ito, meaning hindi yung kanyang aliping si Eliezer, ang magmamana na magiging tagapagmana mo. Anong sinabi ni Amang Yahweh? Kundi lalabas sa iyong sariling balakang ang magiging tagapagmana mo. Lalabas sa katawan mo, sabi niya, sa balakang mo lalabas ang magiging tagapagmana mo, meaning hindi Abraham. Hindi ang alipin mo ang magmamana, kundi ang magmamana ay magmumula sa iyong lahi. Now, tandaan po ninyo, 75 years old si Abraham dito, 65 years old si Sarah, at si Sarah ay matagal ng baog. Actually, at age 65, hindi na rin dinadatnan si Sarah. So, kung nung dalaga si Sarah na hindi nagkaanak, now, ano ang panghahawakan ni Abraham na mangyayari nga ang sinabi ni Amang Yahweh? Now, dito po natin malalaman kung tayo po'y may pananampalataya. Alam po ninyo, masusukat po ang ating pananampalataya kung ang ating mga hinihinging pagpapala kay Amang Yahweh ay imposibleng mangyari sa buhay natin. Doon po natin masusukat. Dahil sa sinabi ni Amang Yahweh kay Abraham, ang sinagot ni Abraham. At sinabi ni Amang Yahweh pa kay Abraham, tumingala ka ngayon sa langit. So, Abraham sabi niya, tumingala ka sa langit. At iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya ay sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. Now, imagine ninyo na ang binhi daw ni Abraham ay kasing dami ng bituin sa langit na hindi mo mabibilang. Now, siguro sabihin nyo, imposible namang mangyari. Ano po? Ibig sabihin, manganganak si Abraham ng ganun karami? So, dito po natin nabibigyan ng pangunawa na hindi po ibig sabihin na manganganak si Abraham ng ganun karaming kasindami ng mga bituin. Ang sinasabi dito ay mula sa lahi ni Abraham, lalabas ang napakaraming binhi. Now, dahil si Abraham may 75 years old, matanda na, at si Sarah ay 65 years old, matanda na at hindi na dinadatnan. But nevertheless, anong nangyari? Verse 6. At sumampalataya si Abraham kay Amang Yahweh, at anong ginawa niya? At ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. So, kung tayo po'y nananampalataya na mangyayari yung ipinangako ng Ama sa atin, then that is our righteousness. Because sa lahat ng mga nakita mo dito sa lupa, walang nangako sa iyo at imposibleng mangyari yung hinihingi mo.
Pero dahil sa pananampalataya mo, hihintayin mo ang pangakong pagpapala ng Ama. Now, ilan kaya sa atin ang magtataas na hanggang ngayon, ang inyong mga hinihingi ay hindi pa ibinibigay pero nananampalataya kayo na one day, darating ang iyong hinihintay. Itataas niyo po bang yung mga kamay? Itataas ko po mga kamay ko. Dahil ang pangarap ko din balang araw ay makakapag-for good kaming mag-asawa. Magagampanan ko rin ang aking tungkulin bilang pastor sa bansang Pilipinas at makapagpapatayo kami ng mas maraming mga kapilya at ipapangalandakan ko sa lahat ng lugar na pagdadalhan sa akin ng Ama ang kanyang pagpapala, kapangyarihan at kaawaan at pagmamahal sa tao. Yun din ang aking pangarap. Kaya nananampalataya ko at mananampalataya ko ito mangyayari din sa akin. So ganito rin po si Abraham. Ano po? Now, mismong si Amang Yahweh ang nangako na si Abraham ay magkakaroon ng napakaraming mga binhi mula sa kanyang lahi. Now, ang tanong, natupad ba at nakapaghintay si Abraham sa ipinangako ni Amang Yahweh? Talasasin po natin, ano po? Dito po sa chapter 16. Dito po sa chapter 16, makikita po natin yung tinatawag nating scene sa buhay ni Abraham nang pumasok sa kwento ang kanyang asawang si Sarah. Ito, tingnan po natin. Ano po? Alam po ninyo, hindi po matatawaran ang impluensya ng asawang babae sa asawang lalaki. Hindi po yung matatawaran. Ano po? May mga narinig nga akong kwento ng mga asawang babae daw ay sila yung mga lieg ng kanilang mga asawang lalaki. Ano po? Hindi po matatawaran yung kanilang impluensya. Ganito rin ang nangyari. Sa tagpo ng kwento nang pumasok sa tabing si Sarah. Ito, chapter 16. Si Sarah nga na asawa na Abraham ay hindi nagkaanak sa kanya. Meaning baog si Sarah. Okay. At siya na may isang alilang babae na taga-Ehipto na nagngangalang Agar. Now, bigyan ko kayo ng kwento kung bakit napasok sa kwento si Agar. Ano po? Now, way back then, alam niyo yung kwento, nang pumunta si Abraham sa bayan ng Ehipto, ano po? Dahil nagkagutom sa Kanaan. So pumunta si Abraham kasama si Sarah, pero bago sila dumating sa Ehipto, sinabi na Abraham kay asawa niyang Sarah, na sabi niya, Sarah, alam mo asawa ko, napakaganda mo, sabi ni Abraham. Tama po, napakaganda po ayon sa description si Sarah. Matanda na pero talagang maganda. Ano po? Sabi niya, asawa ko, napakaganda mo. At dahil sa ganda mo, sigurado pag nakita ka ng mga lalaki sa Ehipto, papatayin nila ako at kukunin ka nilang asawa. Now, alam po ninyo, sa panahon ng mga panahon nila, kapag ikaw po ay dayo at pupunta ka sa isang lugar, ay talagang, kung pagnanakawan ka po at papating kukunin ang pag-aari mo, ay talagang ganun po yung kalakaran ng panahon nila. Wala pong batas na ipaiiral na pangkalahatan sa bawat lugar. Kung ano po yung batas doon sa lugar nila, lugar na lang po na yun, hindi kasama yung mga dayo. Ano po? Ganun po yung batas doon. Kaya ang sinabi ni Abraham kay Sarah, sabihin mo kapatid mo ko. Okay? Now, to make the story short, ano po? Nalinlang ang paraon sa Ehipto na napagkamalan niyang kapatid nga ni Abraham si Sarah, kaya kinuha niyang asawa. Pero bago masipingin ng paraon si Sarah, nagpakita si Amang Yahweh kay paraon at sinabi niyang huwag mong sisipingan ang babaeng yan dahil asawa yan ng isang lalaki. Kaya to make the story short po, pinalayas si Abraham, pero bago umalis po si Abraham, may mga kasamang maraming mga hayop at maraming kayamanan. Dahil ito ay dowry
ni Paraon kay Sarah. At kasama po doon sa dowry, dahil kinuha nga niyang asawa pero hindi naman niya nasipingan, ang kanyang aliping si Hagar. O, nakapunyo yung kwento. Kaya may alipin si Sarah. Mula sa Ehipto, ito si Hagar. Kaya nang pumasok dito sa kwento sa chapter 6, etong sinabi ni Sarah. Kasi nga may alipin siya. Pag sinabing alipin, bata pa ang kanyang aliping si Hagar. Okay? Kaya itong sinabi niya, verse 2. At sinabi ni Sarai kay Abram, narito, ngayon ako'y hinadlangan ng ama, na ako'y magkaanak. Ipinamamanhik ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae, marahil magkakanak ako sa kanya. At dininig ni Abram ang sabi ni Sarai. Now, tatanungin siguro, sandali. Di ba ang kwento nangako si Amang Yahweh na mula sa lahi ni Abraham ang kanyang magiging mga lahing marami? Now, natupad ba agad ang sinabi ng Amang Yahweh kay Abraham? Hindi po. Dahil ang kwento po sa chapter 16, after 10 years, wala pa yung pangako ni Amang Yahweh. Dahil dito sa chapter 16, 85 na po si Abraham at 75 na si Sarah. Pero wala pa yung pangako ni Amang Yahweh. Now, nasaan yung pananampalataya ngayon ni Abraham kanina sa verse sa chapter 15? Na dahil sa sinabi ni Amang Yahweh, nanampalataya si Abraham. Now, after 10 years, walang nangyari. Now, dahil walang nangyari at walang nakikitang pagbabago sa ipinangako ni Amang Yahweh kay Abraham, ito na yung sinasabi nating pinangunahan ngayon ni Sarah ang pangako ni Amang Yahweh. Bakit? Anong sabi ni Sarah? Baka! Anong sabi niya? Dahil kay Hagar ay matupad yung ipinangako ni Amang Yahweh. Tama po ba? Nawang tanong, kailangan ba ni Amang Yahweh ng tulong para tuparin ang kanyang pangako? Tama po ba na pangunahan natin ang ipinangako ng Ama at ito'y pinangungunahan natin? Bakit? Dahil hindi natin nakikita pa ang kanyang ipinangako at parang napakatagal na ang panahon at hindi pa dumarating ang ipinangako ni Amang Yahweh sa atin. Now, kung kayo po si Abraham, papatulan po ba ninyo ang sinabi ng inyong asawa? Makikinig ba kayo sa inyong asawa samantalang narinig mo mismo na ipinangako ni Amang Yahweh sa iyo? Nasa lahi mo magmumula. Now, anong ginawa kaya ni Abraham sa tingin po ninyo? Verse 3. At kinuha ni Sarah na asawa ni Abraham si Hagar na taga-Ehipto na kanyang alila, pagkaraan ng 10 taon na makatahan si Abraham sa lupain ng Kanaan. So I'm telling you, after 10 years na ito. At ibinigay kay Abraham na kanyang asawa upang maging asawa niya. Now, alam po ninyong kalakaran kasi nung panahon ni na Abraham. Kapag ikaw po ay may alipin, lahat po ng pag-aari ng alipin mo ay pag-aari mo. Gawin mo ang gusto mong gawin sa alipin mo. Lahat ng pag-aari niya ay pwede mong gawin. At kung maaanakan ng asawa mo, ang alipin mo, asawa mo pa rin yung alipin mo. Anak mo pa rin yung anak ng alipin mo. Ganun po yung kwento at kalakaran. Now, ang tanong, bakit sumang-ayon si Abraham? Nasaan yung pananampalataya ngayon ni Abraham? Alam po ninyo, sabi ko nga sa inyo, napakalaki ng impluwensya ng asawang babae. Maaaring sa kukulit ni Sarah. Ano po?
Siguro araw-araw lang sinasabi ni Sarah kay Abraham, Abraham, hindi pa ako nagkakaanak. Matanda na ako. Sipingan mo na si Agar para magkaanak siya para sa akin. Siguro ganun ang nangyari. Ano po? Nakulitan siguro si Sarah, si Abraham. Kaya nung ginawa ni Abraham, sinipingan nga niya si Agar. At siya, meaning si Abraham, ay sumiping kay Agar at naglihi. At nang makita niyang siya ay naglihi, anong ginawa ni Agar? Nang maglihi si Agar, anong ginawa ni Agar? Niwalang halaga ni Agar ang kanyang among babae sa kanyang paningin. Ouch! Now, here comes the problem. Nang magbuntis si Agar, nakita ni Agar yung kanyang kahalagahan sa paningin ni Abraham. Bakit? Nagmamalaki na siya ngayon kay Sarah. Para bang ibinabandira ni Agar na ako'y buntis, ikaw'y baog, ako'y magkakaanak, ikaw ay hindi. Dahil anong ginawa ni Agar? Niwalang halaga ni Agar ang kanyang among babae. Now, this is the first danger na mababasa natin. Dahil sa pag-intervene ni Sarah sa pangako ni Amang Yahweh, ito yung sinasabi nating panganib dahil sa inuunahan natin ang pangako ng Ama sa ating buhay at tayo'y gumagawa ng mga bagay na parang sa tingin natin ay tinutulungan natin ng Ama sa kanyang pangako. Gumagawa po tayo ng mga bagay na hindi dapat nating gawin pero ginagawa natin dahil tayo ay hindi makapaghintay sa pangako ng Ama. At sa nangyari kay Agar, isang alipin, pero nang siya'y magbuntis, siya'y nagmalaki sa kanyang amo. Now, alam po ba ninyo na may isinulat si Haring Solomon sa aklat ng Proverbio tungkol sa mga alipin na mga nagmamalaki sa kanilang mga amo? Ito po. At ito po'y natupad kay Agar. Dito po sa Proverbio ay may nasulat tungkol sa katauhan ni Agar. Sabi po niya dito sa Proverbio, chapter 30. Ito po. Proverbio chapter 30. Kawikaan. Ano po? Ito po. Chapter 30, verse 31 hanggang 33. Ito po sabi niya. Proverbio chapter 30, 21 to 23. 21 po, hindi 31. 21 po. Simulan po natin sa 21. Sa tatlong bagay ay nanginginig ang lupa. Mayroon daw tatlong bagay kung bakit lumilindol sa lupa. Meaning, parang napaka-imposibleng mangyari. Pero nangyayari. At kapag nangyari ito, parang katulad nito ay lindol. At sa apat, ay hindi niya madala. At yung pang-apat, sabi niya, halos hindi madala ng mundo. Meaning, lalong umuuga ang mundo pag nangyari yung pang-apat. Meaning, ito ay napaka-extraordinaryong nangyayari. Pero mangyayari, kapag ito'y nangyari, talagang ikaw ay mabibigla na nangyari ito sa lupa. Ano yung apat na yaon? Number 1, sa isang alipin, pagka naghari, yung alipin daw maghahari, abay talagang magyayanigin ng lupa. Sa isang mangmang, kapag nabusog ng pagkain, paano mabubusog ang mangmang? Hindi naman naghahanap buhay. Yun, pangalawa yun. Pangatlo, sa isang babaeng nakayayamot, ngunit nakapag-aasawa. Ouch! Now, imagine niyo na ang babaeng nakayayamot tapos makakapag-asawa. Sinong lalaki ang mag-aasawa sa isang babaeng nakayayamot? Now, alam po niyo
kung anong ibig sabihin ng babaeng nakayayamot? Ito yung babaeng walang nakikitang maganda sa buhay niya. Siya yung palaging nagdadadaldal at walang ginagawa sa buhay niya kundi asikasuhin ang kanyang sarili. Yan ang babaeng nakayayamot. Pero kung ito'y nakapag-asawa, ito daw ay nakakabigla. Pero ang higit na matindi, yung pang-apat. Ito si Hagar. Ano po yung pang-apat? Verse 23. Na ito'y nagmamana, at sa isang aliping babae na nagmamana sa kanyang among babae. Nakita po natin? Yung aliping babae na magmamana sa kanyang among babae, nangyari kay Hagar at kay Sarah. Kaya, nang makita natin na winalang halaga ni Hagar, si Sarah, anong nangyari? Natuwa ba si Sarah? Ito ang kwento. Balikan po natin sa chapter 16. Saan tayo tumigil? Verse 5, ano po? Natapos natin yung verse 4. Tama po ba? Kaya sa verse 5, anong ginawa ni Sarah? Nang makita ni Sarah na siya'y kinukutya ni Hagar. Sa tingin ninyo, tatanggapin ni Sarah yung pangungutya ng kanyang alipin? Nungka. Natandaan po ninyo. Bagamat buntis si Hagar ng anak ni Abraham, unang asawa, si Sarah. Ano po? Kaya anong sinabi ni Sarah? Verse 5, at sinabi ni Sarah kay Abraham, ang aking pagkaapi ay sumaiyo. Ito na. Alam po ninyo, ito yung mahirap sa mga babae, tabi-tabi po, dahil katabi ko yung aking asawa. Sila na yung nagsuggest. Pero nang hindi naging maganda yung kanyang naging suggestion, sila pa yung may ganang magalit. Ouch! Alam po nyo, typical yan sa mga babae, ginagawa din niya ng asawa ko, pero asawa ko siya, so sabi ko, it's okay darling, kasalanan ko dahil umuo ako sa iyo. Tama po yun. Mga lalaki, bato-bato po sa inyo. Kung kayo po ay umuo sa asawa nyo, at sinisi niya kayo, okay lang po yun. Dahil hindi naman niya kayo sisihin kung hindi kayo umuo in the first place. Kaya kasama kayo sa galit ng asawa niyong babae bagamat sila ay may kasalanan. Kaya nung sabi niya ni Sarah, ang aking pagkaapi ay sumaiyo. Idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapupunan. Ibinigay ko ang alila ko, pero tingnan mo, anong ginawa ng aking alila? Nang makita niyang siya naglihi, ay niwalan akong kabuluhan sa kanyang paningin. Ito na, nagrereklamo na si Sarah. Pero ang napakasidhi, anong sinabi ni Sarah? Ang ama ang humatol sa akin at sa iyo. See that? Alam po ninyo, yung mahirap po sa babae, yung idagdag pa niya dahil sa kanyang galit at pagkaapi na sa tingin niya siya yung nakakawawa, idamay niya ang pangalan ng ama para maging kakampi niya. Yun po yung napakahirap. Dahil kapag ginawa na yun ng babae, talagang mararamdaman mo yung kanyang tinatawag na paghihinagpis. Bakit? Kasi nararamdaman niya wala siyang kakampi. Pero in the first place, tandaan po natin kasalanan ni Sarah. Bakit? Dahil pinangunahan ni Sarah ang pangako ni amang niya. Ito na yung sinasabi ng ating rabbi kanina. Anong sabi niya? The dangers of walking ahead of Father Yah. Pinangungunahan kasi natin At dahil pinangunahan natin, sa tingin po natin walang panganib, ito po yung panganib na sinasabi. Dati matiwasay si Sarah at si Abraham. Walang outside na interference. Pero dahil sa pakikialam ni Sarah, eto na ngayon yung problema sa kanyang sangbahayan. Now, sa tingin ninyo, anong gagawin ngayon ni Abraham? Now, tandaan nyo, buntis si Hagar. At ang pinagbubuntis ni Hagar ay ang anak ni Abraham.
Now, paano ito resolbahin ni Abraham? Ito, alam po ninyo, walang magawa si Abraham. Ano po? Tignan po ninyo kung bakit walang magawa si Abraham. Ha? Verse 6. Datapwat sinabi ni Abraham kay Sarai. Ito sinabi ni Abraham. Now, makikita po natin kung gaano kamahal ni Abraham si Sarah. Ito po, tignan po natin. Kayang tikisin ni Abraham ang lahat para kay Sarah. Tignan po natin kung bakit ko nasabi ito. Verse 6. Sinabi ni Abraham kay Sarah, narito, ang iyong alila ay nasa iyong mga kamay. Now, pag sinabing ang iyong alila ay nasa iyong mga kamay, gawin mo, Sarah, ang gusto mong gawin sa iyong alila. Bagamat buntis siya ng aking anak, pinagdadala niya ang aking anak, Sarah, darling, gawin mo kung anong gusto mo. Ganon lang sinabi ni Abraham, ano po? Ganon po kamahal ni Abraham si Sarah, ano po? Si Abraham po dito ay mag-86 years old dahil nang lumabas po yung kanyang anak kay Agar, siya po ay 86 years old. 76 na rin ni Sarah. So there's no way na magkakaanak si Sarah. Ano po? Sa normal na tao. Pero sabi ni Abraham, gawin mo sa kanya ang iyong minagaling sa iyong paningin. At anong ginawa? At dinuhagi siya ni Sarai at si Agar ay tumakas mula sa kanyang harapan. Meaning, dahil sa sinabi ni Abraham, sinimulan ngayon ni Sarah na apihin si Agar. Buntis si Agar dito Pero dahil sa pinahintulutan siya ni Abraham, inapi na ngayon ni Sarah si Agar. Now, bakit niya inaapi in the first place? Sinong may kasalanan naman in the first place? Si Agar naman ang may kasalanan kasi nang siya nagbuntis, instead na magpakumbaba sana siya sa kanyang amo, hindi. Siya ay nagmalaki. Iniinsulto niya si Sarah. So may karapatan ba si Sarah? Yes. Pero ang kwento rito, yung panganib na sinusuong ni Sarah, ni Hagar at ni Abraham dahil sa kanilang pangunguna sa pangako ni Amang Yahweh. Now, huwag sanang mangyari sa atin mga kapatid ko. Nasa desisyon natin sa buhay, sa pangunguna natin dahil sa paghihintay natin sa ipinangako ng Ama at hindi tayo makapaghintay at tayo'y gagawa ng desisyon sa ating buhay. Tandaan po ninyo, hindi lang kayo ang apektado. Damay-damay lahat kayo sa inyong sangbahayan. Ang dati-rating tahimik na bahay ni Abraham, ni Sarah at ang maayos na relasyon ni Hagar at ni Sarah bilang alipin at amo, nawala na po. Dahil sa pakikialam ni Sarah at pinaunahan ang pangako ni Amang Yahweh. Alam po ba ninyo na sometimes tayo po ay hindi nakakapaghintay sa ipinangako ng Ama? Now, ibig po bang sabihin walang pananampalataya sa Abraham at sumunod siya kay Sarah? At ibig din po bang sabihin na walang pananampalataya si Sarah kay Amang Yahweh kung bakit ibinigay niya si Hagar? Hindi po. May pananampalataya po sila. Nagkataon lamang na sa panahon na nangungulila si Sarah, naalala niya na baka nga sa kanyang aliping si Hagar magmumula ang kanyang anak. Alam po ninyo, sa ating paghihintay, mayroon po tayong iisipin na para bang ito'y galing kay Amang Yahweh kaisipan. Pero ito pala ay hindi. Kaya tayo po ay mag-ingat sa ating mga iniisip at gagawin. Baka hindi ito ayon sa salita niya. Now, paano natin masasabing hindi ito ayon sa salita ni Amang Yahweh? Bakit? Kasi mapapansin natin na hindi ito ayon sa salita ni Amang Yahweh kung sa unang tingin, parang masagwang tignan. Naku po niya ibig kong sabihin. Sinong asawa ang magbibigay sa kanyang alipin para maging asawa ng kanyang asawa? Nangyari ba yon? Papayag kaya ang babaeng ganoon in a normal setting?
Hindi po. Nangyari ito out of desperation. Tama, mali? Tama po. Bakit? Dahil 10 taon nang naghihintay si Sarah dito. 10 taon na po, out of desperation na to. Kumbaga, parang tingin ni Sarah, that is the last result. Ano po? So, ang nangyari, pinalayas si Hagar. Pero alam natin ng kwento, na sinawata siya ni Amang Yahweh. Alam po ninyo, nang lumayas po si Hagar, kinausap po siya ni Amang Yahweh. At sinabi ni Amang Yahweh kay Hagar, actually, ang nakipag-usap kay Hagar ay ang anghel ni Amang Yahweh. Dito po unang pumasok yung pangalang anghel ni Amang Yahweh. Meaning, ang ating rabbi. Kapag narinig po ninyo o nabasa ninyo, the angel or the messenger of Father Yah, the angel of God sa King James, ang anghel ng Diyos sa ibang mga salita, pero sa ating Biblia, ang anghel ni Yahweh ang nakasulat, that is ang Rabbi Yeshua. Tandaan po ninyo, dito po nagmanifest ang ating rabbi pero hindi po siya nagmanifest in flesh. Ano po? Naku po niyo ibig kong sabihin. Nang magpakita siya kay Hagar, sinabi niya, Hagar, bumalik ka sa iyong among si Sarah at magpahinuhod ka sa iyong amo. At dahil sa narinig po ito ni Hagar, bumalik po si Hagar at siya nagpakumbaba kay Sarah. So yun po yung kwento, ano po? Kaya bumalik si bumalik si Hagar at nagpakumbaba kay Sarah. Kaya dito po lumabas ang anak ni Abraham kay Hagar. Ano pong pangalan ng kanyang anak kay Abraham? Ismael. Yan. Ismael po, ano po? Okay. Now, hindi pa po natapos yung kwento ng mag-asawa. Ito pa yung dagdag. Now, dito sa chapter 17, ito na. Darating na yung pangako kay Abraham. Dahil ang pangalan pa lang noon ay Abraham pa lang ang pangalan niya. Dito na natin papalitan ang pangalan ni Abraham. Okay? Dito sa chapter 17, nang si Abraham ay may 99 na taon. So, from 75 to 85 plus 14 is 99. So, 14 years old na, 86 na ipinanganak si Ismael. So, 13 years old na si Ismael dito. So, kung 99 si Abraham, 89 na rin ni Sarah. Tama po? Wala pa silang anak. Pero yung pangako ni Amang Yahweh ay hindi niya nalimutan when Abraham is 75 years old. So after 25 years ago, dumating yung pangako ni Amang Yahweh. Kaya sabi niya, at nang si Abraham ay may 99 na taon ay nagpakita si Amang Yahweh kay Abraham, sabi niya, at sinabi, chapter 17 verse 1, Ako ang Elohim na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. For the first time po, nagpakilala si Amang Yahweh kay Abraham bilang Elohim na makapangyarihan. Ito pong ibig niyang sabihin, El Shaddai. Pag sinabing Elohim na makapangyarihan, meaning, I can do everything. He can do all things. Dito po nagpakilala for the first time si Amang Yahweh kay Abraham na He can do all things. Walang imposible kay Amang Yahweh. Yun pong sinasabi ni Amang Yahweh kay Abraham. Kaya sabi niya dito, verse 5, Hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi tatawagin ka ng Abraham. Nang ibig sabihin, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. So dito na po ipinangako in plain language na magkakaanak si Abraham. At
Again, ang alam ni Abraham, si Ismael ang tinutukoy. Pero sinabi dito na hindi si Ismael ang tinutukoy ko, Abraham, kundi si Sarah ang magiging ina ng iyong mga lahi. Ha? Bakit? Dahil si Sarah ang asawa ni Abraham na hindi mula sa pagkaalipin. Hindi pwedeng magmana ang lahi ni Abraham mula sa pagkaalipin. Hindi po pwedeng mangyari. Kaya dapat magmula sa lahi ni Sarah. Kaya sinabi niya kay Sarah magmumula ang iyong lahi. Now, so, gaano katagal nangyari yung kwento? Nagkaanak si Abraham nang siya ay 100 taon at si Sarah ay 90 years old. So ilang taon po yung ginawang paghihintay ng mag-asawa? After 25 years old po. Pero nakita po natin yung kwento. Ano po? Dahil nang lumabas ang kanyang anak na si Isaac, hindi po natapos yung panganib na ginawa ng pag-i-intervene ni Sarah. Dahil nang ipinanganak si Ismael, at lumabas si Isaac, ano pong nangyari? Ito po, chapter 17. Ito, chapter 21 ng Genesis. Ito, nang ipinanganak na si Isaac. Chapter 21, verse 9. Ito. At nakita ni Sarah ang anak ni Hagar, meaning si Ismael, na taga-Ehipto, na nagkaanak kay Abraham. Anong ginagawa ni Ismael kay Isaac? Tinutuya sa kanya. O tumutuya sa kanya. Meaning, Ismael is mocking Sarah. Kaya sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak. Bakit? Sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kahati ng aking anak sa makatwidbagay si Isaac. Hindi po natapos yung kwento. Hindi po natapos yung panganib na ginawa ni Sarah, yung kanyang pag-i-intervene. Dahil dito nagsakripisyo po si Abraham bilang ama. Sino po bang makakatiis ng iyong anak ay palayasin mo sa iyong harapan? Pero ginawa po ito ni Abraham. Pero nang ginawa po ito ni Abraham, ang kagandahan po nito, nakausap o kinausap ni Amang Yahweh si Abraham na payagan ang kahilingan ni Sarah na palayasin si Abraham. Dahil sinabi niya, palayasin si Ismael. Dahil sinabi namang Yahweh, huwag kang mag-alala, Abraham, sabi niya, aalagaan ko si Ismael para sa iyo. Dahil si Ismael ay magiging isang malaking lahi din. At ang lahi po ni Abraham ay ang pangkalahatang lahi ng mga Arabo sa gitnang silangan. Nagdugtong po o nagsanib po ang lahi po ni lahi ni Ismael at lahi ni Esau. Alam po niyo kung bakit? Dahil si Esau na anak ni Isaac ay nag-asawa sa anak ni Ismael. Kaya po nagsama yung kanilang lahi. Kaya ang lahi po nila ay ang pangkalahatang karamihang mga Arabo sa gitnang silangan. At dahil sa pagpapalayas ni Abraham kay Ismael, kaya ang galit ng lahi ni Ismael sa lahi ng galit ni Isaac kay Jacob, kaya hanggang ngayon, ang kanilang away ay hindi matapos-tapos. At saan nagsimula ang kwento na yan? Dahil sa pangunguna ng ginawang desisyon ni Sarah at ni Abraham dahil sumang-ayon din siya kaysa maghintay sa pangako ni Amang Yahweh. So nakita po ninyo yung repercussions, yung panganib na dinala ng isang maling desisyon sa buhay ni Abraham at ni Sarah. Huwag po sana mangyari sa atin na tayo po ay magdesisyon ng padalos-dalos sa ating buhay.
na may kinalaman po sa ating mga asawa, sa ating mga anak lalo na. Kayo pong mag-asawa, maghinay-hinay po kayo sa inyong mga desisyon sa buhay. Dahil hindi lang po kayo apektado, kundi kasama po ang inyong mga anak at ang mga apo at ang inyong mga mahal sa buhay. Huwag niyo pong pangunahan si Amang Yahweh. Paano po mangyayari ito kapag meron po kayong gagawing malaking desisyon sa inyong buhay? Yung kayo ay maghahanap ng bagong trabaho o bibili ng mga pag-aari ninyo or anything na may kinalamang, it is a major decision. Maghunos dili po kayo, saan kayo titira? Ano po? Kailan kayo magre-retire? Kailan kayo titigil sa paghahanap buhay? O babalik ba uli kayo sa pagtatrabaho? Lilipat kayo ng matitirhan? Tandaan po ninyo, huwag niyo pong pangunahan si Amang Yahweh. Ano po? Kung nananampalataya po kayo sa Kanya, then hilingin po ninyo na si Amang Yahweh gumabay po sa inyo. Huwag po nating gayahin ang ginawa ni Sarah at ni Abraham. Yun po yung una, ano po? Now, meron pa bang susunod? Meron pa po. Alam po ninyo kung mayroon tayong mauunawaan sa Biblia na hindi lang nangyari minsan, hindi lang nangyaring pangalawa, kundi paulit-ulit na nangyayari ito sa buhay ng mga patriarka at mga tauhan sa Biblia. Dahil ang susunod na kwento rito, ano po? Minana ni Isaac. Now, alam natin ang kwento sa ano po? Na si Isaac ay kaninong anak? Anak ni Abraham, ano po? Ito yung kwento. Hindi natuto si Isaac sa pagkakamali ng kanyang anak. Ay pagkakamali ng kanyang ama. Bakit? Anong nangyari? Ito yung kwento. Now, alam niyo ang kwento rito, ano po? Na nang manganak si Rebecca. Now, kilala niyo si Rebecca? Si Rebecca po ay asawa ni Isaac. Ano po? Ito yung kwento. Nang manganak naman si Rebecca, o meaning manganganak si Rebecca, ay may ibinigay na propesiya ang ama kay Rebecca. Ito, Genesis chapter 27. Ito po. Genesis 27, verse 6. No. Genesis 25 muna. Genesis 25 verse 23. Ito yung pangako. Genesis 25 verse 23. Now, ang kwento rito, baog si Rebecca. Parang katulad siya ng kanyang biyanang si Sarah. Pero bagamat siya ay baog, ito po yung nangyari. Tatas ko po pagbasa verse 21. Chapter 25 verse 21. At nanalangin si Isaac sa Elohim dahil sa kanyang asawa. Now, alam po ninyo, napakalaki o napakahalaga ng panalangin natin sa ating mga mahal sa buhay. Makikita po ni Amang Yahweh sa puso natin kung gaano natin kamahal yung ipinapanalangin po natin. At sapat nakikita pong pagmamahal natin sa ipinapanalangin po natin, alam ko po, one way or the other, baka sakaling dinggin po ni Amang Yahweh ang panalangin po natin. Katulad ng ginawa po ni Amang Yahweh kay Isaac. Matagal na pong baog dito si Rebecca. Ano po? Dahil nang mapangasawa ni Isaac si Rebecca, bata pa po si Rebecca. Nasa mga 17, 18. Samantalang si Isaac is 40 years old nang mapangasawa ni si Rebecca. Pero 40 years old na si Rebecca dito, wala pa siyang anak. So after more than 20 plus years, hindi pa nagkaanak si Rebecca. Pero nang manalangin po si Isaac, meaning dininig ni Amang Yahweh ang panalangin ni Isaac. Bakit? Sapagkat baog at nadalanginan niya si Amang Yahweh at si Rebecca na kanyang asawa ay naglihi. Here comes. Verse 22. At nagbubuno ang mga bata sa loob niya at kanyang sinabi,
Kung ganito, bakit nabubuhay pa ako? Meaning dahil sa paghihirap niya sa pagbubuntis, sinabi niya, bakit pa ako mabubuhay kung ganito ako maghihirap sa panganganak? At anong ginawa ni Rebecca? Eto, yumaon siyang nagsiyasat kay Amang Yahweh. Nagtanong siya kay Amang Yahweh. Meaning nanalangin siya. At nagtanong kay Amang Yahweh, anong ibig sabihin ng kanyang pagbubuntis? Yun po ang kanyang tinanong kay Amang Yahweh sa pamamagitan ng panalangin. I believe so. Dahil wala namang nakalagay, pero sabi ko, paano mo kakausapin si Amang Yahweh? Kundi sa panalangin. At kakausapin ka naman ni Amang Yahweh, hindi sa panalangin mo, kundi sa pangitain mo. Ano po? So, tandaan po natin. Kaya ang sabi ni Amang Yahweh sa verse 23, at sinabi sa kanya ni Amang Yahweh, itong sinabi ni Amang Yahweh sa kanyang pangitain, sinagot niya si Rebecca, 2 bansa ay nasa iyong bahay, bata. Now, alam natin ang kwento na ito yung pagbubuntis niya kay Esau at kay Jacob. 2 bayan ay papaghiwalayin mula sa iyong tiyan. Ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan. Now, ito yung kanyang propesiya. Pero yung pangako ay ito. At ang matanda ay maglilingkod sa bata. That is the prophecy. Ang panganay daw po ay maglilingkod sa bata. Now, sino po na unang lumabas? Si Esau, ano po? So, si Esau yung panganay. At ang bunso o ang mas bata, si Jacob. Pero kung maaalala natin yung pangako at propesiya ng Ama, si Esau ay maglilingkod kay Jacob. Tama? Okay. Now, so yun ang pangako. Yun yung propesiya. Now, nangyari ba ang sinabi ng Ama o may ginawa si Rebecca again, ang asawang babae, bago mangyari ang propesiya ng Ama? Yes, Ha? Eto. Now, alam po ninyo. Now, alam po ninyo, karamihan sa mga agresibo dito sa pagdedesisyon, yung mga asawa nating babae, ano po? Magmula kay Eva. Ha? Magmula kay Eva, and then kay Sarah, kay Rebecca, ha? Wag naman sana itong aking katabi. Ha? Maging katulad ni Rebecca. Sabi ng aking darling, hindi naman daw. Ito ang nangyari. Chapter 27, verse 6. At isinaysay ni Rebecca kay Jacob, na ito na yon, yung pag-i-intervene ni Rebecca. Na yung kwento rito, malapit nang mamatay si Isaac. At dahil panganay at paborito ni Isaac si Esau, inutusan niya na mangaso si Esau. At ipagluto siya ng kanyang paboritong pagkain at babasbasan na siya ni Isaac. Now, nang marinig ito ni Rebecca, nautandaan mo nyo, kay Rebecca sinabi yung pangako na si Esau ay magsisilbi kay Jacob. Tama? Ang paborito naman ni Rebecca ay si Jacob. Okay? Pero instead na hintayin ni Rebecca na mangyari ang kalooban ng Ama, anong ginawa ni Rebecca? Ito na naman. Mag-i-intervene na naman si Rebecca bago pa mangyari ang ipinangako ni Amang Yahweh. Bakit? Anong ginawa ni Rebecca? Ito, verse 6. Na kanyang anak na sinasabi, narito, narinig ko ang iyong ama na nagsasalita kay Esau na iyong kapatid na sinasabi, dalhan mo ako ng usa. Ha? Lutuin mo at ako'y kakain bago kita basbasan sa harapan ng Elohim bago ako mamatay. Yun ang narinig ni Rebecca. Now, alam ni Rebecca ang ibig sabihin ng basbas. Kapag ito'y ibinigay na basbas, alam niyang ito'y may bisa at ito'y may pagpapala. Now, ang bisa at pagpapala na basbas ay karamihan ay ibinibigay sa panganay.
Now, bagamat si Esau ang panganay, pero tandaan natin yung pangako ng ama. Magsisilbi si Esau sa bata. Pero nakalimutan ito ni Rebecca. Bakit? Dahil eto nangyaring ito ay nag-intervene si Rebecca. Anong ginawa niya? Inutusan niya si Jacob, sa verse 7, na kumuha, anong sabi niya verse 7? Na kumuha ng usa at niluto ni Rebecca at sinabi niya kay Jacob, Jacob, dalhin mo ito sa iyong ama at magpanggap kang si Esau para makuha mo ang basbas ng iyong ama. Now, tama po ba yung ginawa ni Rebecca? Hindi po. Dahil in the first hand, alam dapat ni Rebecca na ipinangako na ni Amang Yahweh na maninilbihan, mas magiging mapalad ang bunso kaysa sa mas matanda. Pero nakalimutan ito ni Rebecca. Pinatakot Ha? siya. Basbasan na siya. Andun yung, tama yung sinabi sa natakot siya. Alam po ninyo, kapag tayo po ay natakot sa isang bagay, mawawala po tayo sa wisyo. Makakalimutan natin na tayo pala ay may pananampalataya at dahil sa takot natin na hindi matupad yung ipinangako ng Ama, para nating sinasabi kailangan ng Ama ng tulong. Nawawalan yung ating pananampalataya. No, hindi nawawala ang ating pananampalataya. Now, ikukumpara kayo ito sa pangyayari dito sa Marcos. Maalala niyo yung nangyari sa Marcos? Doon sa isang magulang na may sakit ang kanyang anak at dinala niya ang kanyang anak sa ating Rabbi Yeshua at sinabi ng ating Rabbi, kung kayo ay may pananampalataya, anong sabi ng tatay? Ito, Marcos chapter 9 verse 24. Ito, Marcos chapter 9 verse 24. Pagdakay, paiyak na sumigaw ang ama ng bata. Marcos chapter 9 verse 24. At sinabi, nananampalataya ako. See? Sabi ng ama, Rabbi, nananampalataya ako. Pero anong idinagdag ng ama? Help my unbelief. Tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Ito po nangyayari sa atin. Sa oras po ng ating kabagabagan, hindi po nawawala ang ating pananampalataya. Nananampalataya po tayo. Pero, kailangan natin tanggalin ang kawalan natin ng tiwala. Ano doon po yung pananampalataya? Hindi po mawawala. Kaya lang, nawawalan tayo ng tiwala sa nangako. Kaya tayo gumagawa ng mga bagay na hindi naman natin dapat gawin. Ganun po ang nangyayari. Nangyari kay Abraham, nangyari kay Rebecca. Dahil sa kakulangan din nila ng pagtitiwala. Anong nangyari yung kwento? Sino ang nabasbasan? Si Jacob. At hindi si Esau. Pero anong naging panganib sa ginawa ni Rebecca? Naging nagkaaway ang magkapatid na Esau at Jacob. At ang away nilang yaon, ayon sa kwento, ay dala-dala na ng kanilang mga lahi. Kaya hanggang ngayon, nagsanib ang galit ni Esau at ang galit ng lahi ni Ismael sa lahi ni Abraham na piniling pagpapala ng ama mula kay Isaac papunta kay Jacob. Hanggang ngayon, ang galit nila ay andoon. Dahil sa naging pagkakamali ni Sarah at ni Rebecca. Alam po ninyo, pag ipinangako po ni Amang Yahweh na mangyayari po. Hindi po niya kailangan ng tulong. Dahil sa ating pag-i-intervene, hindi po tayo nakatulong. Napapasama lamang.
No, hindi siya napapasa, kundi nagkakaroon siya ng tinatawag na accountability dahil sa ating ginawa. Mangyayari yung ipinangako ng Ama, pero may dagdag na tinatawag nating kaparusahan dahil sa kakulangan natin ng pagtitiwala. Now, paano nangyari yun? Mangyayari lamang ito kung tayo ay nag-intervene at gumawa tayo ng maling desisyon sa ating buhay at pinangunahan natin ang ating Ama. Mga kapatid ko, hindi po kailangan ni Amang Yahweh ang intervention po natin para mangyari po ang kanyang salita. May mga pagkakataon po na makikita natin sa ating buhay na parang hindi patungo sa pangako ni Amang Yahweh ang nangyayari sa ating buhay. Instead na papunta sa kanan, yung nakikita natin patungo sa ating hinihingi kay Amang Yahweh, hindi. Parang feeling natin lumiliko yung nangyayari sa buhay natin. At parang tingin natin parang hindi papunta doon sa gusto nating mangyari sa buhay natin. Kaya sa nakikita natin at sa ating pangunawa, gumagawa tayo ng ating sariling desisyon na kinakalimutan nating ihingi ng payo kay Amang Yahweh bago mangyari sa ating buhay. Alam po ninyo, may mga pagkakataon, nakita ko na po ito sa ating assembly. Marami na po akong binigyan ng payo sa mga humihingi ng payo at the end of the day. Pero ginagawa pa rin nila yung mga sinasabi nilang gusto. Yung bang parang mas feel nila ganun mangyayari ang kanilang buhay. Mas tiwala sila sa kanilang nakikitang sa tingin nila mas makakabuti sa kanila. Pero at the end of the day, naging dahilan para mawala sila sa pananampalataya. Wag naman po sana po. Dahil kung tayo po ay mananampalataya, ihingi po natin ng payo sa ating Ama. Then, magpapadala po ng Ama sa atin ng mga payo. Padadaanin niya sa mga taong pinagtitiwalaan natin at the end of the day. Pero sometimes, iniisip natin na mas maganda yung ating payo. Sometimes iniisip natin na mas marunong tayo doon sa pinaghingan natin ng payo. Narinig natin yung pagtitiwala ni Abraham pero sa kawalan niya yung pananampalataya ni Abraham pero sa kawalan ng pagtitiwala ni Sarah. Sumang-ayon naman siya kay Sarah. Sa kawalan ng pagtitiwala din ni Rebecca, bagamat alam din ni Rebecca, nag-intervene siya sa plano ng Ama. Natupad po yung sinabi ng Ama. Alam po ninyo, nag-intervene man si Rebecca o hindi man nag-intervene si Rebecca at hindi man nag-intervene si Sarah, mangyayari po ang pangako ng Ama. Hindi po niya kailangan ng anumang dagdag na intervention o dagdag na tulong. Napapasama lamang po yung kahihinatnan. Ito pa, isa pa po. Ito namang kwento ay kwento ni Saul. Now, alam po niyong kwento po? Si Saul po ay piniling maging unang hari ng bayang Israel. Tama? Tama po. So, ayon po dito sa kwento, pinili po si Saul na maging hari. Now, ang babasahin po nating tagpo, yun pong pag-uusap ni Saul at ni Samuel. Ito po. Now, nang pinili pong maging hari si Saul, sa pamamagitan po ni Samuel, actually si Samuel po yung nag-anoint, ng pagpapala kay Saul na siya ay maging hari. May isang tagpo po rito na
si Amang Yahweh sa pamamagitan ni Samuel at ni Saul. Ito po. Unang Samuel, chapter 10, verse 6. Ito. Sabi po niya, unang Samuel, chapter 10, verse 6 through 8. Ito po sabi ni Samuel kay Saul. At ang espiritu ni Amang Yahweh ay makapangyarihang sa iyo. Manghuhulak kang kasama nila at ikaw ay magiging ibang lalaki. At manunawa na pagka ang mga tandang ito ay mangyari sa iyo, na gawin mo ang idudulot ng pagkakataon sapagkat ang Ama ay sumasa iyo. Anong sabi ni Samuel? Saul, sabi niya, pagpapalain ka ni Amang Yahweh. Gawin mo ang ipinapagawa ni Amang Yahweh sa iyo dahil nasa iyo ang Ama. Yun po sinabi ni Samuel. Ano po? Now, kapag ito po sinabi ni Samuel, meaning parang ito po'y galing directly from Father Yahweh, meaning ito'y mangyayari. Ano po? Now, may kondisyon si Samuel. Verse 8. Sabi niya, ikaw ay lulusong na mauuna sa akin sa Gilgal. At narito, lulusungin kita, meaning, pupunta ako sa iyo, sabi ni Samuel. Upang maghandog na mga handog na susunugin at maghain na mga handog tungkol sa kapayapaan. After how many days? 7 araw na maghihintay ka. Hanggang sa ako'y pumaroon sa iyo at ituro ko sa iyo kung ano ang iyong gagawin. Now, ito po yung bilin ni Samuel. Pag bilin ni Samuel po ito, meaning bilin ni Amang Yahweh. Ang sabi po ni Samuel kay Saul, Saul, sabi niya, pinili ka ni Amang Yahweh na maging hari sa bayan niyang Israel. Sa iyo ang kanyang espiritu. Pagpapalain ka ng Ama. Gawin mo lamang ang ipinasasabi niya sa iyo. Now, ang unang salita na sinabi ng Amang Yahweh kay Saul, Saul, sabi ni Samuel, pumunta ka, mauna ka sa Gilgal, hintayin mo ako after 7 days. Darating ako at kasama mo ako na maghahandog para kay Amang Yahweh. At dito matutupad ang ipinangako sa iyo ng Ama. Parang ganun po yung kwento. Ano po? Nawan tanong, nangyari ba yung sinabi ni Samuel kay Saul? After 7 days lang po yung hinihingi ni Samuel. 7 days. Si Abraham and Sarah, 25 years bago nagkaanak. Si Isaac at si Rebecca, almost 25 years. At nangyari ang pangako ni Amang Yahweh na magiging mas una si Jacob kay Esau after so many years. Pero kay Saul, 7 days. 7 days lang po. Ano po? Now, ano bang nangyari after 7 days? Ito po yung kwento. Unang Samuel, chapter 13. Na ito po. Now, verse 6. Now, this is the 7 days. Nang makita ng mga lalaki ng Israel na sila'y nasa kagipitan, meaning sila'y nasa gitna ng digmaan. Ang bayan nga ay nagkubli sa mga yungib at sa mga tinikan at sa mga bato at sa mga katibayan at sa mga hukay, meaning sila'y nagtatago sa mga kalaban. Bakit? Meaning natatalo sila. Ang iba nga sa mga Hebreo ay tumawid sa Yardin na patungo sa lupain ng Gad at ng Galaad. Ngunit si Saul ay nasa Gilgal. Bakit nasa Gilgal si Saul? Dahil hinihintay niya si Samuel.
para maghandog kay Amang Yahweh at tuparin ni Amang Yahweh ang kanyang pangako na sa kanya ang Espiritu ng Ama at kasama niya si Amang Yahweh. Yun po yung pangako, ano po? After 7 days. Yan, ayan, 7 days. Kaya nasa Gilgal si Saul. Verse 8. At siya'y naghintay ng 7 araw, 7 days na naghintay si Saul sa Gilgal. Now, ang tanong, 7 days na wala pa si Saul. Ito po yung sinasabi natin, maghihintay na nga tayo, pero at the last minute, hindi pa tayo nakapaghintay. Alam po yung ganong pangyayari? Naranasan nyo na po ba yun? Na naghintay tayo ng napakatagal and then nang dumating yung araw na paghihintay natin, at the last minute, hindi po tayo naghintay. Ganito po ang nangyari kay Saul. Dahil naghintay si Saul ng 7 araw, ayon sa itinakdang araw ni Samuel. Ngunit, anong sabi niya? Si Samuel ay hindi naparoon sa Gilgal at ang bayan ay nangangalat sa kanya 7 days na wala pa si Saul. Pero, kailan ba matatapos ang 7 days? Pagsapit ng pagliwanag ng araw? O hanggang sa paglubog ng araw ang 7 days? Supposedly nga sa paglubog ng araw. Pero ano pong nangyari? 7 days na. Umaga, wala pa si Samuel. Tanghali, wala pa si Samuel. And natataranta na si Saul. Kaya anong ginawa niya? Anong sinabi niya sa sarili niya? Hindi darating si Samuel. Kaya anong ginawa ni Saul? Na dapat nilang gawin ni Samuel. Ito ang ginawa niya. Verse 9. At sinabi ni Saul, dalhin dito sa akin ang handog na susunugin at ang handog tungkol sa kapayapaan. At anong ginawa ni Saul? At kanyang inihandog ang handog na susunugin. Now, hindi ito dapat gawin ni Saul. Bakit? Ito ay dapat gawin ni Samuel. Dahil si Samuel ang pinapayagan ni Amang Yahweh na maghandog sa kanya ng handog na susunugin. Para maluwalhati ang pangalan ni Amang Yahweh. Now, sa tingin ninyo, bakit hindi niluwalhati ni Amang Yahweh ang handog ni Saul? Pareho lang na handog. Dahil si Samuel ang ipinangako ni Amang Yahweh na magbibigay ng handog sa kanya at hindi kung kani-kanino man galing. Kaya kapag hindi ka po ikaw yung biniyayaan ng Ama na maghahandog at maghahandog ka, alam po ninyo, hindi po tayo pwedeng mag-intervene sa ipinangako ng Ama. Hindi po tayo pwedeng mamagitan kung hindi naman tayo karapat dapat na mamagitan. Kaya nga, sino lang ang pwedeng maging tagapamagitan natin? Si Rabbi Yeshua. Hindi yung mga pari na naging kaugalian ng ibang mga sekta na sila yung ginagawa nilang intervensyon para makarating sa mga panalangin sa Ama. Hindi po. Bakit? Wala silang karapatan at hindi sila worthy na mag-intervene para sa atin. Si Rabbi Yeshua lamang po ang may karapatang mag-intervene sa atin. Hindi po yung ating mga pastor. Hindi po ako. Dahil wala akong karapatan, dahil pare-pareho lang tayo na tayo'y tinubos ng dugo ng ating rabay. Kaya hindi ako pwedeng mag-intervene po sa inyo. Sasamahan ko kayo sa pananalangin. Yun ang may papangako ko. Ano po? Pero ipaparating po natin sa ating Rabbi Yeshua ang ating mga panalangin. Meaning, ipaparating natin sa ating Amang Yahweh ang ating mga panalangin sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Pero dahil sa hindi paghintay ni Saul, anong ginawa ni Saul? Si Saul yun ang handog. Now, ito nangyari, verse 10. At nangyari, eto,
Pagkatapos na maihandog ni Saul, ang handog, anong nangyari? Narito, si Samuel ay dumating. Wow! Ito po sinasabi natin, ano po? Naghintay si Saul ng 7 days. Pero hindi siya naghintay ng ilang minuto. Alam po niyo, napakasakit po noon. Ano po? Alam po ba ninyo na mangyayari din ito sa atin at nangyari na sa ating mga kapatiran yung iba? Marami pong nanampalataya for how many long years? Pero sa kinahapunan po ng kanilang buhay, kung kailan sila tumanda na, kung kailan malapit na nalang ipikit ang kanilang mga mata, malapit na sila sa finish line, nakapaghintay sila ng 10 years, 20 years, 30 years, and then all of a sudden, hindi sila nakapaghintay ng ilang buwan na lamang matitira. Yun po yung nakakatakot. Ano po? Dahil sa ating kagustuhan na mag-intervene, pinangungunahan natin ang ating Ama. Dahil lang sa isang panalangin na hindi natin nakikita na ibibigay ng Ama. Alam po ninyo, wala po bang karapatan ang Ama na humindi sa ating mga panalangin? Now, kung itatanong nyo po sa akin kung bakit hindi ibibigay ng Ama ang ating panalangin, dahil ako'y mas nagtitiwala sa Ama na mas alam niya na ito'y makakasama sa atin, kaya hindi ito nangyayari sa atin. Pero dahil sa kagustuhan natin na ito'y makakabuti sa atin, bagamat ito'y hindi pinapayagan ng Ama, gumagawa tayo ng desisyon sa ating buhay na parang sinasabi natin sa ating sarili, ito'y kagustuhan ng Ama. Now, bibigyan ko kayo ng example ano po. Kapag tayo po ay binigyang trabaho ng Ama, at dumating ng araw na tayo ay magtatrabaho kapag araw ng kanyang pangingilin, alam po ninyo kung ating i-resume out, kung tayo po pupunta sa araw ng Sabado dahil sa takot natin na tayo ay tanggalin sa trabaho, alam po ninyo kung anong ating nire-resume out? Hindi ito ibinigay ni Amang Yahweh sa aking trabaho kung hindi niya ako patatawarin na ako'y magtrabaho ng Sabado. Tama? Yun po yung nire-reason out natin para matanggalan tayo ng guilt kapag tayo po nagtatrabaho ng Sabado. Pero sa pangunawa po ng Ama na binigay niya sa akin, hindi ito ibinigay ng Ama sa iyo para magkasala ka, kapatid ko, sa Kanyang. Otherwise, ang pagpapalang ibinigay niya sa iyo ay magiging sumpa para sa iyo. Dahil ikaw ang magdedesisyon para sa sarili mo. Arling, nawala na to. Kaya nung sinabi ni Samuel, narito si Samuel ay dumating matapos na maghandog si Saul. At lumabas si Saul na sinalubong siya upang bumati sa kanya. Verse 11. At sinabi ni Samuel, ano ang iyong ginawa? Gamitin mo na yung cellphone. Mas mabilis. Anong sabi ni Samuel? Ano ang iyong ginawa? Now, ito po ay matapos that moment na maghandog po si Saul. Hindi po nakapaghintay si Saul. The same day, on the 7th day, nahuli lang po si Samuel ng ilang mga ilang oras, siguro ilang minuto. Ano po? That day, dahil right after na naghandog si Saul, dumating si Samuel. Anong sabi ni Samuel? Ano ang iyong ginawa, Saul? At sinabi ni Saul, verse 11, sapagkat aking nakita na ang bayan ay nangangalat sa akin at hindi ka dumarating sa mga takdang araw at ang mga Filisteo ay nagpupulong sa Mikmas. Kaya aking sinabi ngayon, lulusungin ako ng mga Filisteo sa Gilgal at hindi ko na may papamanhik ang kagalingan sa Elohim. Kaya ako'y nagpumilit nga
at inihandog ko ang handog na susunugin. Alam po ninyo, katulad po natin si Saul. We just want to reason out para gawin nating tama ang ating maling ginawa. Gina-justify na po natin yung ating maling ginawa. Bakit? Para matanggadan tayo ng guilt sa ginawa natin na pangunguna kay Amang Yahweh. Tayo na po yung nagre-reason out. Hindi na po galing kay Amang Yahweh yung reasoning natin dahil mali ang ating ginawa. Gina-justify lang natin. Wala tayong pagkakaiba kay Saul. Pero anong sinabi ni Samuel? At sinabi ni Samuel kay Saul, verse 13, gumawa kang may kamangmangan. Ouch. Now, ano po yung kamangmangan na gagawin natin? Alam po niyo yung kamangmangan na gagawin natin na kung tayo po ay may trabaho and then magtatrabaho tayo kapag araw ng kanyang pagsamba at araw ng kanyang pangingilin, then ginagawa po natin ng may kamangmangan. Itataas ko pong aking mga kamay dahil ginawa ko din yan ng mga panahon. At ginajustify ko ang aking mga ginagawa para mawalan ako ng guilt. Pero hindi ko alam ito pala'y kamangmangan. Dahil sa ating pag-i-intervene, feeling natin, kailangan ni Amang Yahweh ng tulong, feeling natin, mas makakatulong ito sa atin, bagamat hindi ito ang gusto ni Amang Yahweh sa atin, pero ginajustify natin the dangers of walking ahead of Father Yah. Hindi ito pinangako sa atin, pero ginagawa natin. Or ipinangako sa atin ng Ama, pero hindi tayo makapaghintay sa ipinangako sa atin. Huwag naman po sana ano po. Kaya sabi ni Samuel, gumawa kang may kamangmangan. Hindi mo ginanap ang utos ni Amang Yahweh mong Ama na inuutos niya sa iyo. Now, saan nanggaling ang utos kay Samuel na ibinigay niya kay Saul na maghintay siya sa Gilgal? Galing ito kay Samuel, tama? Yes. Pero ang utos ni Samuel ay galing kay Amang Yahweh. Yun pong hindi natin naunawaan, ano po. Yun ang hindi naunawaan ni Saul. Baka ang ibig sabihin ni Saul, matutuwa si Samuel sa ginawa niya. Pero hindi. Dahil hindi sinabi ni Samuel, bakit mo ginawa ito? Bakit hindi mo kinintay? Hindi mo ba alam na ako maghahandog? Hindi niya sinabi yun, kundi gumawa ka ng kamangmangan, hindi mo ginawa ang utos ko. Hindi, gano'n ba sinabi ni Samuel? Hindi po. Hindi mo ginawa ang utos ni Amang Yahweh mong Elohim. Yun po yung nakakatakot, ano po. Na may darating na magbibigay sa atin ng advice pero isasantabi natin dahil feeling natin mas marunong tayong magbigay ng advice sa ating mga sarili. Ginawa ito ni Saul. Anong sabi ni Samuel? Tuloy ko po, verse 13. Hindi mo ginanap ang utos. Hindi sinabi ni Samuel na utos ko. Ano po? Utos ni Amang Yahweh mong Ama na inuutos niya sa iyo. Bakit? Sapagkat kung ito'y ginawa mo, ito na masakit. Ito na po yung masakit na ginawa niya, na kaakibat ng ginawang hindi nakapaghintay si Saul for just how many hours or minutes probably. Dahil right after, sabi niya, natapos siyang maghandog, dumating si Samuel. It's on the same 7th day. Na-delay lang po si Samuel. Alam po ninyo, naglalakad lang naman si Samuel eh. At matanda na si Samuel dito, so meaning, hindi na siya kasing bilis ng paglalakad ng mga panahon niya. Kaya medyo siguro natagalan siya. Pero ang doon na yan, hindi nakapaghintay si Saul po. Ano po? Huwag sanang mangyari sa atin mga kapatid ko, na naghintay tayo ng napakatagal, and then at the last minute, we will throw the towel. Huwag naman sana. Dahil kung ginanap mo sana, sabi niya, itatatag sana ni Amang Yahweh ang kanyang kaharian sa Israel. Hanggang kailan? Magpakailanman. Forever. Ngunit ngayon, now ito na yung kapalit. Instead na pagpapaala sana ang mapapa kay Saul. Imagine niyo,
ang kaharian sana ni Saul ay magiging hari magpakailanman. Pero sabi niya, ngunit ngayon dahil sa ginawa mo, sabi niya, ang Elohim ay humanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. At inihalal ni Amang Yahweh siya na maging prinsipe sa kanyang bayan sapagkat hindi mo ginanap ang iniuutos ni Amang Yahweh sa iyo. Alam po ninyo, ito po yung napakasakit na mangyari sa ating mga nananampalataya. Ano po? Na tayo po ay mag-intervene sa ginagawa ng Ama sa atin. And then at the end of the day, maging dahilan para tayo po ay makaramdam ng tinatawag na kabagabagan. Yung mga tinatawag na consequences ng mga ginawa natin. Alam po ninyo, may sinasabi dyan dito sa chapter 69 ng mga awit. Mga awit, chapter 69. Psalm 69 verse 3. Ito po ang sabi niya sa mga awit. Ako'y hapo sa aking daing. Totoo po. Sometimes, parang nakakapagod po yung maghintay. Ano po? May mga hinihiling tayo sa Ama pero parang napakatagal yung hinihingi natin. Parang nakakapagod ang maghintay. Lalo na po kung ang may kinalaman dito yung ating mga kalusugan. Ano po? Yung ating mga buhay. Yung ating mga anak. Yung ating mga apo. Dito po natin mapapatunayan kung hanggang saan yung ating pagtitiis sa ating mga mahal sa buhay. Kaya sabi ni Haring David, ako'y hapo sa aking daing. Panay ang ating daing, pero parang hindi naririnig ng Ama. Ang lalamunan ko'y tuyo. Ang mga mata ko'y nangangalumata habang hinihintay ko ang aking Ama at Elohim. Tama po ba? Yes, totoo po yun. Sa oras po ng ating mga kabagabagan, parang napakatagal maghintay. Parang yung isang araw, isang buwan ng katulad. Mang. Isa cellphone. Ako'y hapo, lalamunan ko'y tuyo, mata ko'y nangangalumata. Kailan? Habang naghihintay sa aking Ama at Elohim. Nangyayari po ba ito sa atin? Opo. Sa mga panalangin natin. Sa mga hinaing natin. Nangyayari po sa atin na tayo ay parang pagod na pagod sa kahihintay. Umiiyak po tayo. At tinatanong sa Ama, hanggang kailan ang aking pagtitiis sa Mang Yahweh? Hanggang kailan ang aking pagtitiis? Tama po yun. Pero kung maaalala din natin na sa parehong aklat na mga awit, ito pong sabi ni David, chapter 27. Chapter 27, verse 14. Kung sabi niya, mag-antay ka kay Amang Yahweh. Ikaw ay magpakalakas. Magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka kay Amang Yahweh. Alam po ninyo, sa aking karanasan sa buhay, natuto po akong maghintay. Dahil nang gumawa din po ako ng may tinatawag na kapalaluan, hindi ko hinintay si Amang Yahweh. Pinangunahan ko din ang kanyang tinawag na pagpapalang pangako. Alam po ninyo, nung ako ay nasa Glen Oaks High School, yung una kong school dito sa Amerika. Pagkatapos po ng aking first year, sinabi ko na kay Amang Yahweh na ilipat niya ako sa ibang school. Dumating po ang second year, hindi ako nalipat. Third year,
4th year, 5th year, 6th year, 7th year, wala po, hindi po. Hindi po dumating. And then doon sa 8th year, sa kalagitnaan po ng aking 8 taon, hindi ko nahintay si Amang Yahweh. Kaya sabi ko siguro, kailangan ako yung magdesisyon na hindi ko na mahintay si Amang Yahweh, sabi ko. Anong ginawa ko po? Nag-resign po ako sa aking Glenorchy High School. Dahil may nag-offer sa akin na hindi ko na tinanong kay Amang Yahweh kung ito nga yung school para sa akin, dahil iniisip ko na ito nga yung ibinigay ni Amang Yahweh sa akin. Lumipat ako sa middle school. Pero never na ako'y nagturo ng middle school. Ako po ay high school. Pero po middle school yung nag-offer sa akin. Doon pa lang, dapat ko nang naunawaan na ito hindi yung school na ibibigyan ng Ama sa akin dahil ito sa middle school. Pero pagka ganun pa man po, ako'y nag-resign sa aking high school sa kalagitnaan po ng February of 2015. Lumipat po ako ng middle school. Pero wala pa pong 2 linggo, iniwanan ko na yung aking mga estudyante dahil hindi ko sila kayang turuan. Hindi ko na po inisip na yung kasuhan ng school dahil dito po sa Amerika kapag iniwanan mo yung mga bata at may nangyari doon sa mga bata, yun po ay dereliction of duty, pwede kang kasuhan at ikaw ay pwedeng makulong. Pero hindi ko na po inisip yun. Dahil ako po'y talagang nanggagalaiti sa galit at naaawa sa aking sarili dahil ang aking mga estudyante ay ako'y pinagtatawanan. Sila po'y mga 12, 13 years old pero pinagtatawanan po nila ako dahil ayaw nilang matuto. Hindi ko pa po naranasang mapahiya at magalit sa harapan ng mga batang ganito. Kaya sa inis ko po, ako po'y lumabas sa aking kwarto, dagbitbit ko ang aking bag, I'm going to home. Uwi na po ako sa bahay. Sabi ko sa asawa ko, uwi na tayo sa Pilipinas. But praise Father Yah, paglabas ko po sa kwarto, nakasalubong ko yung aking supervisor. Dahil kung hindi ko po nakasalubong yung aking supervisor, baka po may nangyari. Sa kwarto ko, baka wala na po ako dito sa Amerika. Kinasuhan po ako na dereliction of duty. Pinakiusapan po ako na mag-stay hanggang Mayo. Sabi ko, sir, hindi ko kaya. Sabi niya, Mr. Dante, sasamahan kita sa pagtuturo araw-araw para makapag-stay ka lang hanggang Mayo. So nag-stay po ako hanggang Mayo.